Ang liblib na baryo sa paanan ng bundok ng Banahaw, naninirahan ang magkapatid na sina Benji at Daniel, mga batang magsasaka na minana ang kanilang maliit na lupain mula sa kanilang yumaong ama. Si Benji, 22, ang panganay, responsable at tahimik, habang si Daniel naman, 18, ay masigla at palatawa, ngunit may kaunting katamaran pagdating sa gawaing bukid. Sa kabila ng hirap ng buhay, mahal nila ang lupang tinutubuan ng palay at gulay dahil iyon lamang ang kanilang yaman. Bawat umaga, bago pa sumikat ang araw, gigising na si Benji upang ihanda ang kalabaw at araruhin ang palayan. Si Daniel naman ay karaniwang mahuhuli ng gising, kaya madalas siyang pagalitan ng kuya niya. "Daniel, kung gusto mong may ani tayo, tumulong ka naman sa pag-aararo." Sigaw ni Benji habang pinapawisan sa tapat ng kanilang palayan. "Sandali lang kuya, 5:00 pa lang," sagot ni Daniel na nakasandal pa sa puno ng mangga, hawak ang kanyang lumang itak. Ngunit sa araw na iyon, may kakaibang nangyari. Habang nag-aararo si Benji, napansin niyang tila may matigas na bagay na humarang sa araro ng kalabaw. Pinahinto niya ang hayop at sinilip kung ano iyon. Sa gulat niya, hindi bato ang nakaharang, kundi isang maliit na kahon na gawa sa tila makintab na kahoy na kulay ginto. "Kuya, ano yan?" sigaw ni Daniel na biglang naengganyo at lumapit. Dahan-dahan nilang binuksan ang kahon. Sa loob nito ay may isang pares ng maliit na gintong sapatos, kasing laki lamang ng paa ng sanggol. Kumikislap ito sa ilalim ng sikat ng araw, tila ba may sariling liwanag. "Ano to? Sapatos ng bata," bulong ni Daniel. "Hindi bata ang magsusuot nito. Masyadong maliit," sagot ni Benji, nakakunot ang noo. Bigla silang nakarinig ng mahina ngunit malinaw na tinig sa kanilang likuran. "Mga batang magsasaka, salamat at nakita ninyo ang aking sapatos." Nagkatinginan ang magkapatid at dahan-dahang lumingon. Sa kanilang likuran, nakatayo ang isang maliit na nilalang, isang duwende, may suot na berdeng baro at pulang sombrero at may hawak na tungkod na may palamuting ginto sa dulo. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang bituin. Halos hindi makapagsalita si Daniel. Duwende." Ngumiti ang duwende. "Ako si Tomas, isa sa mga tagapangalaga ng lupang ito. Maraming taon na akong nakatira sa ilalim ng punong mangga. Ang sapatos na ito ay pag-aari ko. Nahulog ito nang minsang lumabas ako kagabi para magbantay ng palayan ninyo." Nagkatinginan ulit sina Benji at Daniel. Alam nila ang mga kwento ng matatanda, na may mga duwending mababait at masusungit na pwedeng magbigay ng swerte o malas depende sa kung paano sila tratuhin. "Pasensya ka na po, hindi namin sinasadya," sabi ni Benji, sabay abot ng gintong sapatos sa duwende. Ngunit ngumiti lamang si Tomas at tinanggihan iyon. "Hindi. Ang sino mang nakakita at nakapulot sa sapatos ko ay may karapatang humiling. Isa lamang sa inyo ang maaaring magsuot nito. At kapag sinuot ninyo ito, makakamtan ninyo ang kayamanang hindi ninyo inaakala." Nanlaki ang mata ni Daniel sa tuwa. "Kuya, suotin mo na." Pero may babala si Tomas. Ngunit, ang sino mang magsusuot nito ay susubukin. Ang puso at kaluluwa niya ay ilalagay sa peligro. Kung siya'y sakim at hindi tapat, maglalaho ang lahat at baka siya'y mapahamak. Natigilan ang magkapatid. Tahimik na tumingin si Benji sa gintong sapatos at sa kanilang lupain. Kung totoo ang duwende, ito ang sagot sa kanilang kahirapan. Ngunit kapalit nito, may panganib na hindi nila lubos na nauunawaan. Bago umalis, iniwan ni Tomas ang kahon sa kanila. "Pag-isipan ninyo ito ngayong gabi. Bukas, kung sino man ang may lakas ng loob, isuot ang sapatos at simulan ang kanyang kapalaran.
Pagka-uwi nila, hindi matahimik si Daniel. "Kuya, para sa atin na to. Kung suotin mo yan, baka yumaman tayo. Pwede na tayong bumili ng traktora. Baka pati mansyon." Pero tahimik lamang si Benji. Sa halip na sumagot, tinitigan niya ang gintong sapatos. At sa loob-loob niya'y alam niyang magsisimula ang kakaibang pakikipagsapalaran na magbabago sa buhay nilang magkapatid. Kinagabihan, habang ang buong baryo ay tahimik at tanging huni ng kuliglig ang maririnig, nakaupo sina Benji at Daniel sa harap ng kanilang maliit na lamparang dega sa loob ng kubo nila. Nasa gitna ng mesa ang maliit na kahong gawa sa ginto at sa loob nito nagniningning ang pares ng gintong sapatos na iniwan ni Tomas, ang duwende. "Kuya!" basag ni Daniel sa katahimikan. "Sigurado ako, ito na ang pagkakataon natin. Hindi araw-araw may duwende na mag-aalok ng kayamanan. Kung ako ang tatanungin, gusto kong suotin yan bukas." Napabuntong hininga si Benji. "Daniel, hindi mo ba naintindihan ang babala niya? Pwedeng mapahamak ang magsusuot niyan. Hindi ko kayang malagay sa panganib ang buhay mo." Di ikaw na lang ang magsuot para pareho tayong makinabang." "Kuya, isipin mo. Araw-araw tayong nagbubungkal ng lupa pero halos wala tayong naiipon. Kung totoo ang sapatos na yan, pwede na tayong umahon sa hirap." Tumahimik si Benji, pero sa loob-loob niya ay totoo ang sinasabi ng kapatid. Matagal na nilang pinapangarap na mapabuti ang kanilang buhay. May mga gabi pa nga na wala silang hapunan at umaasa lang sa tinapay na binigay ng kapitbahay. Kung totoo ang duwende, baka ito na nga ang sagot sa lahat ng kanilang dasal. Ngunit bumalik sa isip niya ang babala. Ang sino mang magsusuot nito ay susubukin. Kung siya'y sakim at hindi tapat, maglalaho ang lahat at baka siya'y mapahamak. Nagpasya si Benji na antayin ang tamang oras. "Sige, bukas ng umaga subukan natin. Pero kung sino man sa atin ang magsusuot, kailangan nating magtiwala sa isa't isa at huwag maging sakim." Ngumiti si Daniel at tumango, kahit halata sa kanyang mga mata ang pananabik. Kinabukasan, bago sumikat ang araw, pumunta silang magkapatid sa palayan dala ang gintong sapatos. Ang hamog ay nakabalot pa sa mga dahon ng palay at ang hangin ay malamig. Dinala nila ang kahon sa gitna ng bukid, katabi ng punong mangga kung saan lumitaw si Tomas kahapon. "Ako na lang ang magsusuot," sabi ni Benji. "Kung may mangyari sa akin, huwag mong susubukan. Naiintindihan mo?" Napalunok si Daniel at tumango. "Oh, kuya." Dahan-dahang kinuha ni Benji ang sapatos at sinuot. Sa sandaling lumapat ito sa kanyang paa, biglang lumiwanag ang paligid at tila umikot ang mundo. Napakapit siya kay Daniel dahil sa pagkahilo, ngunit maya-maya bumalik sa normal ang lahat. "Kuya, ang ganda mo tingnan," manghang sigaw ni Daniel. Bagamat sapatos ng duwende, kusang lumaki ito at umangkop sa paa ni Benji. Para bang iyon talaga ang sukat niya. Mula sa lupa, unti-unting sumulpot si Tomas. Ang duwende, nakangiti at tila natutuwa. "Magaling. Pinili mo ang landas. Ngayon, Benji, bawat hakbang na gagawin mo sa sapatos, na yan ay susubukin ng iyong puso. Kung malinis ang layunin mo, pagkakalooban ka ng kasaganaan. Pero kung may pag-iimbot at kasamaan sa loob mo, ikaw mismo ang magiging kaparusahan mo." Hindi pa man lubos na nauunawaan ni Benji ang ibig sabihin ng duwende, biglang may nangyaring kakaiba. Ang tuyot na bahagi ng kanilang palayan ay unti-unting nabasa at naging tila bagong dilig. Ang mga halamang halos malanta na ay tumayo at nagkabuhay muli. "Kuya, totoo nga, nabubuhay ang palayan natin," sigaw ni Daniel. Ngumiti si Tomas. Yan ang unang biyaya ng gintong sapatos. Ngunit tandaan, hindi lang ito tungkol sa kayamanan. May mas malalalim na pagsubok na darating.
Biglang naramdaman ni Benji na tila may kakaibang init na dumaloy sa kanyang katawan. Para bang may puwersang nag-uudyok sa kanya na pumunta sa kabilang bahagi ng bundok. Bakit parang gusto kong maglakad papunta roon? Bulong niya, itinuro ang masukal na kagubatan. Dahil doon magsisimula ang iyong unang pagsubok, sagot ni Tomas, sabay yuko bilang paggalang at pagpaalam. Hindi na napigilan ni Benji ang sarili at nagsimulang maglakad patungo sa gubat. Nakasunod si Daniel, hawak ang kanyang itak. Ang bawat hakbang ni Benji ay tila may dalang kislap sa lupa at sa bawat tapak ng gintong sapatos, lumilitaw ang mga bulaklak sa paligid. Ngunit habang papasok sila sa kakahuyan, napansin nilang tila nag-iiba ang paligid. Ang mga puno ay mas nagiging malalaki at may mga aninong gumagalaw sa gilid-gilid. Para bang hindi na iyon ang karaniwang gubat na alam nila. Kuya, pakiramdam ko, ibang mundo na to. Bulong ni Daniel, nanginginig ang boses. Tumigil si Benji at tiningnan ang kapatid. Daniel, magsisimula na ang ating tunay na pagsubok. Habang papasok sa makapal na kagubatan ang magkapatid, tila mas lumalamig ang hangin at mas nagiging madilim ang paligid. Ang sinag ng araw ay nahahati-hati sa malalaking sanga ng mga puno at ang lupa ay natatakpan ng makapal na damo at mga nalagas na dahon. Ang bawat yabag ni Benji na suot ang gintong sapatos ay tila may kaunting liwanag na lumalabas, nagbibigay ng gabay sa kanilang dinadaanan. Kuya, sigurado ka bang tama tong ginagawa natin? Bulong ni Daniel habang mariing hawak ang itak. Wala nang atrasan, Daniel, sagot ni Benji, bagamat ramdam niya rin ang kaba. Kung totoo ang sinabi ni Tomas, dito magsisimula ang pagsubok na magpapasya kung karapat dapat tayo sa biyaya ng sapatos na ito. Sa bawat hakbang, pakiramdam ni Benji ay may mga matang nakamasid sa kanila. Sa di kalayuan, naririnig nila ang mahihinang yabag, kaluskos at tila mga pabulong na tinig ng mga hindi nakikitang nilalang. Maya-maya, napansin nilang ang gubat ay tila nagbago ng anyo. Ang mga punong dati payapa ay nagmistulang nakakatakot. Baluktot ang mga sanga na para bang gustong sumilo sa kanila. At sa unahan, may isang malawak na bakanting lupa na papaligiran ng mga puno. Sa gitna nito ay may malaking bato na tila altar. At sa ibabaw nito ay may isang palayok na ginto na kumikislap. Kuya, baka yan na ang kayamanan na sinasabi ni Tomas. Bulalas ni Daniel, mabilis na lumapit. Daniel, teka! Sigaw ni Benji, pero huli na. Paglapit ni Daniel sa bato, biglang nag-iba ang paligid. Tumindig ang mga anino mula sa lupa at naging mga nilalang na may mahahabang braso at mata na nagliliyab. 4 silang nakapalibot kay Daniel, humaharang sa kanya palapit sa gintong palayok. Kuya! Sigaw ni Daniel, umatras habang nakataas ang itak. Agad tumakbo si Benji at humarang sa harap ng kapatid. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon, ngunit biglang uminit ang gintong sapatos sa kanyang paa at mula sa sahig, kumalat ang liwanag na tila nag-iiwas sa mga anino. Isang malalim at malamig na tinig ang umalingaw-ngaw sa paligid. Hindi lahat ng kumikislap ay sayo. Ang sakim ay parurusahan. Napahinto si Daniel at doon niya lang naalala ang babala ng duwende. Sa unang pagnanasa niyang makuha ang gintong palayok, muntik na siyang mapahamak. Patawarin niyo ako! Sigaw ni Daniel, sabay bitaw sa palayok na hawak na niya. Bigla itong naglaho at pinalitan ng isang simpleng supot ng buto ng palay. Lumabas mula sa isang sinag ng liwanag si Tomas, ang duwende, nakatayo sa ibabaw ng bato. Ito ang unang pagsubok, sabi niya. Malamig ngunit may ngiti sa labi. Ang taong sakim ay hindi karapat-dapat sa tunay na kayamanan. Mabuti at nakinig kayo sa babala. Napaupo si Daniel sa lupa, hingal
at nanginginig. "Kuya, muntik na ako." Lumapit si Tomas at iniabot ang supot ng buto ng palay kay Benji. "Ito ang unang gantimpala. Itanim ninyo ito sa inyong bukid. Sa tamang panahon, makikita ninyo ang himala ng gintong sapatos." "Salamat po, Tomas," sagot ni Benji, nakayuko bilang paggalang. Bago tuluyang maglaho si Tomas, nagbigay siya ng babala. "Hindi pa tapos ang pagsubok. Bawat hakbang ay haharap kayo sa tukso. Tukso ng kayamanan, kapangyarihan at pag-iimbot. Tanging may dalisay na puso ang makakaraos hanggang dulo." Pagbalik ng magkapatid sa kanilang bukid, dala ang supot ng buto. Ramdam nila ang bigat ng responsibilidad. Alam nilang hindi lamang kayamanan ang nakataya, kundi pati ang kanilang buhay at kaluluwa. Sa gabing iyon, bago matulog, tinitigan ni Benji ang gintong sapatos at mahigpit na hinawakan ang supot ng buto. Alam niyang ito pa lang ang simula. Kinabukasan, muling sumikat ang araw sa ibabaw ng baryo, ngunit tila mas maliwanag kaysa karaniwan na para bang may kakaibang pag-asa ang dala nito. Maaga pa lamang ay bumangon na si Benji, dala ang supot ng mga binhi ng palay na ibinigay ni Tomas. Si Daniel naman ay nakasunod, medyo nahihiya pa rin sa nangyari kahapon. "Kuya, pasensya ka na ha," sabi ni Daniel habang nagbubungkal sila ng lupa sa bahagi ng palayan na bakante. "Okay lang, Daniel. Mahalaga ay natuto ka," sagot ni Benji. "Hindi tayo pwedeng lamunin ang pagnanais sa kayamanan. Sabi nga ni Tomas, ang pagsubok ay para sa puso natin." Sabay nilang itinanim ang mga buto ng palay sa basang lupa. Habang ginagawa nila iyon, napansin nilang tila kumikislap ang mga buto bago tuluyang matabunan ng lupa. Para bang may sariling liwanag na nakatago sa ilalim. Makalipas ang ilang araw, mabilis na tumubo ang mga binhi. Hindi gaya ng karaniwang palay, ang mga tangkay nito ay mas matingkad na berde at tila mas matitibay. Kahit hindi pa panahon ng anihan, ramdam ng magkapatid na may kakaibang biyaya ang dala ng mga butong iyon. Ngunit sa ikalimang araw, habang sila ay nagdidilig, biglang umihip ang malamig na hangin. Mula sa gubat, lumabas si Tomas, nakasakay sa isang malaking tipaklong. "Benji, Daniel, Anya, handa na kayo sa ikalawang pagsubok. Ngayon susubukin naman ang inyong tapang at malasakit sa isa't isa." Nagkatinginan ang magkapatid. "Anong ibig mong sabihin, Tomas?" tanong ni Benji. Ngumiti ang duwende. "May nilalang sa kagubatan na matagal nang nagbabantay sa gintong sapatos. Kung hindi ninyo malalampasan siya, hindi ninyo matutuloy ang inyong pakikipagsapalaran." Sa gabing iyon, sinundan nila si Tomas papasok sa kagubatan. Mas malalim pa sa una nilang pinuntahan, kung saan ang mga puno ay mas makakapal at halos walang liwanag na pumapasok. Habang naglalakad, nakaririnig sila ng kakaibang mga tunog, ungol, yabag at tila mabibigat na hinga. Pagdating nila sa isang malawak na clearing, biglang may malakas na dagundong mula sa likod ng mga puno. Sumulpot ang isang higanteng baboy ramo, kulay itim, may pulang mata at mas malaki pa sa kalabaw. Ang mga pangil nito ay tila kutsilyo sa laki. "Kuya!" sigaw ni Daniel, agad dumatras. "Huwag kayong matakot," sabi ni Tomas, nakatayo sa gilid. "Ito ang nilalang na bantay ng ikalawang pagsubok. Hindi ninyo siya matatalo sa lakas. Tanging tapang at tiwala sa isa't isa ang makapagliligtas sa inyo." Agad na umatake ang baboy ramo, tumatakbo ng mabilis patungo kay Benji. Sa huling segundo, nakatalon siya sa gilid at ang higante ay bumangga sa isang puno. Ngunit bago pa siya makabangon, muli itong umatake. Ngayon naman ay kay Daniel nakatuon. "Daniel, tumalon ka sa kanan!" sigaw ni Benji. Sumunod si Daniel at sa tulong ng utos ng kuya niya, nakaiwas siya. Napansin nilang sa tuwing nagtutulungan sila, mas nagiging epektibo ang kanilang galaw.
Kuya, kailangan natin siyang mailigaw, sigaw ni Daniel. May ideya ako, sagot ni Benji, napatingin sa paligid. Nakita niya ang isang malalim na hukay na tila natural na nabuo sa gilid ng clearing. Daniel! Dalhin mo siya roon, tapos sabay tayong talon sa gilid. Nagtakbuhan silang magkapatid, hinahabol ng galit na baboy ramo. Habang papalapit sila sa hukay, huminto sila sa gilid at mabilis na tumalon sa makapal na ugat ng puno. Diretso namang bumagsak ang higante sa hukay na halos kalahati ng katawan nito ay naipit. Nang makita iyon, muling lumitaw si Tomas, tumatawa at pumapalakpak. Magaling! Ipinakita ninyo na ang tunay na kayamanan ay hindi lamang tapang, kundi pagtitiwala sa isa't isa. Kung nagpatuloy kayo sa sariling diskarte lamang, baka nalunod na kayo sa takot at hindi nalampasan ang pagsubok na ito. Sa isang iglap, naglaho ang higanting baboy ramo at pinalitan ng isang malaking supot ng palay na kulay ginto. Ito ang inyong ikalawang gantimpala, sabi ni Tomas. Ngunit tandaan ninyo, ang ikatlong pagsubok ay hindi lamang susubok sa tapang at katapatan ninyo. Susubukin nito ang inyong puso laban sa tukso ng kapangyarihan. Nang gabing iyon, habang nakaupo sa kanilang kubo at tinitingnan ang gintong supot ng palay, alam ng magkapatid na palapit sila sa tunay na kapalaran na dala ng gintong sapatos. Ngunit kasabay nito, lumalaki rin ang panganib na kanilang haharapin. Lumipas ang ilang araw mula nang matagumpay na malampasan ni Benji at Daniel ang ikalawang pagsubok. Ang kanilang bukid ay patuloy na namumulaklak at tila ba doble ang sigla ng mga halaman. Ang unang palay na itinanim mula sa binhi ng duwende ay mas mabilis tumubo kaysa sa karaniwang palay at ang mga butil nito ay tila kumikislap sa ilalim ng araw. Kuya, tingnan mo. Parang ginto ang butil ng palay natin. Tuwang-tuwang sabi ni Daniel habang hawak ang isang tangkay. Oo nga, pero hindi pa panahon ng pag-aani. Kailangan nating maghintay at sundin ang bilin ni Tomas, sagot ni Benji, bagamat hindi maitatanggi ang pagkamangha sa nakikita. Habang abala sila sa bukid, biglang bumigat ang hangin at bumaba ang malamlam na liwanag sa paligid. Mula sa kakahuyan, dahan-dahang lumitaw si Tomas, nakasakay sa kanyang malaking tipaklong. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nakangiti. Benji, Daniel, wika ni Tomas na may seryosong tinig. Panahon na para sa ikatlong pagsubok. Ang pagsubok na susukat sa inyong puso laban sa tukso ng kapangyarihan. Nagkatinginan ang magkapatid. Ano po ang ibig niyong sabihin, Tomas? Tanong ni Benji. Ang gintong sapatos ay hindi lamang kayamanan at suwerte ang dala. May kakayahan itong magbigay sa inyo ng kapangyarihang di kayang taglayin ng karaniwang tao. Ngunit ang kapangyarihang iyon ay maaaring maging sumpa kung gagamitin sa mali, paliwanag ng duwende. Sa utos ni Tomas, sumama ang magkapatid sa kagubatan sa ikatlong gabi matapos ang anihan ng unang gintong palay. Muli nilang nadama ang kakaibang lamig at misteryong bumabalot sa lugar. Habang lumalalim sila sa kagubatan, nakarating sila sa isang parang na may malinaw na lawa sa gitna. Dito kayo haharap sa tukso ng kapangyarihan, sabi ni Tomas. Benji, isuot mo ang gintong sapatos at humakbang sa tubig. Kinabahan si Benji, ngunit sumunod. Paglapat ng kanyang paa sa lawa, hindi siya lumubog, bagkus ay nakalakad siya na parang nasa salamin. Pagdating niya sa gitna, biglang kumislap ang buong lawa at nagpakita ng mga ilusyon sa paligid. Isang malaking mansyon, punong-puno ng ginto at alahas. Maraming alipin at tauhan na handang sumunod sa bawat utos. At higit sa lahat, siya at si Daniel na may marangyang buhay, walang hirap, at hindi na kailanman magbubungkal ng lupa. Kuya, mahinang bulong ni Daniel mula sa gilid ng lawa. Parang totoo.
Ang sarap ng buhay na yon. Biglang may malalim na tinig na sumabay sa hangin. Isang hiling lang, at lahat ng ito'y magiging iyo. Ngunit kapalit nito, kailanman ay hindi ka na maaaring bumalik sa dati mong buhay. Nakaramdam si Benji ng matinding tukso. Naalala niya ang kanilang mga paghihirap, ang mga gabing walang laman ng tiyan, at ang mga panahong umiyak si Daniel dahil sa gutom. Ngunit biglang pumasok sa isip niya ang babala ni Tomas. Ang sapatos na ito ay hindi para sa mga sakim at walang malasakit. "Kuya, huwag kang bibigay!" sigaw ni Daniel, na tila naramdaman ang pag-aalinlangan ng kapatid. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isa pang ilusyon. Isang baryo na nasusunog, at sa gitna nito ay si Daniel. Umiiyak at nagmamakaawa, habang hawak ni Benji ang gintong sapatos at hindi tumutulong. Napahinto si Benji at napakagatlabi. Naalala niya ang sinabi ni Tomas. Ang tunay na kayamanan ay nasa puso, hindi sa kayang bilhin ng ginto. Hindi, bulalas ni Benji. Hindi ko ipagpapalit ang aking pamilya at dangal sa kasakiman. Biglang lumiwanag ang gintong sapatos at naglaho ang lahat ng ilusyon. Nawala ang mansyon, ang kayamanan, at ang nakakatakot na panaginip. Bumalik ang lawa sa dating malinaw na anyo. Lumabas si Tomas mula sa gilid ng lawa, nakangiti. "Magaling, Benji. Nalampasan mo ang tukso ng kapangyarihan. Ang puso mo ay dalisay, at ang pagmamahal mo sa kapatid mo ay higit sa anumang ginto." Biglang nagliwanag ang gintong sapatos at lumipad mula sa paa ni Benji, saka bumalik sa anyo nito sa loob ng gintong kahon. "Ngayon, handa na kayong tumanggap ng huling gantimpala. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang inyong pakikipagsapalaran. May mas malaking hamon na darating, at dito matutukoy kung tunay kayong karapat-dapat sa biyayang dala ng gintong sapatos." Natahimik ang magkapatid. Ramdam na ang susunod na bahagi ng kanilang paglalakbay ay mas mabigat kaysa sa mga nauna nilang hinarap. Pagkatapos ng ikatlong pagsubok, tila mas naging maaliwalas ang bukid ni na Benji at Daniel. Ang gintong mga butil ng palay ay unti-unti nang humihinog, at ang kanilang ani ay tiyak na higit pa sa dati. Ngunit sa kabila ng biyayang natamo, ramdam ni Benji na hindi pa tapos ang kanilang pakikipagsapalaran. Isang gabi, habang tahimik na natutulog si Daniel, biglang nagising si Benji sa kakaibang lamig. Tila may malamig na hininga na dumampi sa kanyang batok. Pagmulat niya ng mata, nakita niyang nakabukas ang kanilang bintana at may itim na anino na nakatayo sa gilid ng kanilang kubo. "Kuya!" Mahina niyang tinawag si Daniel, nanginginig sa kaba. May tao sa labas." Agad bumangon si Daniel at tumingin. Ngunit sa halip na tao, nakita nila ang isang aninong walang muka, mas mataas sa karaniwang tao at nakalutang sa lupa. Mula sa aninong iyon, lumabas ang isang malamig na tinig. "Ang gintong sapatos ay hindi lamang gantimpala. Ito rin ay sumpa kung hindi ninyo malalampasan ang huling pagsubok." Biglang nagliwanag ang gintong sapatos na nasa kahon sa gilid ng kanilang banig. Kusang lumipad ito at tumigil sa harap ni Benji, para bang tinatawag siyang isuot muli ito. "Kuya, suotin mo na," utos ni Daniel habang kumakabog ang dibdib sa takot. Nang isuot ni Benji ang sapatos, biglang kumalat ang gintong liwanag sa kanilang paligid at naglaho ang anino. Ngunit bago ito tuluyang nawala, nag-iwan ito ng huling babala. "Kung nais ninyong makamit ang tunay na kayamanan, sundan ninyo ako sa pusod ng kagubatan. Doon matutukoy kung kayo'y karapat-dapat mabuhay." Kinabukasan, agad nilang hinanap si Tomas, ang duwende, para humingi ng gabay. Lumabas si Tomas mula sa ilalim ng punong mangga, nakakunot ang noo. "Tomas, isang itim na anino ang dumalaw sa amin kagabi," sabi ni Benji. Tumango ang duwende. "Alam ko, siya ang bantay ng huling pagsubok,
Isang nilalang na sumusubok sa mga nagtataglay ng kayamanang hindi sa kanila ipinanganak. Kapag hindi ninyo hinarap ang hamon niya, kukunin niya ang gintong sapatos at pati na ang inyong buhay. Kinabahan si Daniel. Ibig sabihin, kung mabigo tayo, tapos na tayo? Hindi lang tapos, baka maging anino rin kayo sa kagubatan. Malamig na sagot ni Tomas. Kinagabihan, sinunod nila ang aninong lumitaw muli sa gubat. Habang papalalim sila, tila mas nagiging kakaiba ang paligid. Ang mga puno ay nakatagilid at ang hangin ay mabigat na parang may dalang sumpa. Hanggang sa makarating sila sa isang malawak na clearing na may bilog na bato sa gitna. Mula sa lupa, sumulpot ang itim na anino at naging isang malaking nilalang na parang pinagsamang tao at hayop. May sungay, mahahabang kuko at pulang mata na nagliliyab. Ito na ang huling pagsubok, wika ng nilalang. Tanging may tapang at dalisay na puso ang makakaalis dito ng buhay. Agad umatake ang nilalang. Mabilis na tumalon at hinabol si Daniel. Tumakbo siya, halos madulas sa damo. Habang si Benji ay sumugod dala ang gintong liwanag mula sa sapatos. Ngunit bawat hakbang ni Benji ay sinusubok ng nilalang. Biglang may mga ilusyon na lumitaw sa paligid. Si Daniel na nakatali at umiiyak. Ang kanilang bukid na nasusunog. At ang gintong sapatos na nahahati at naglalaho. "Kuya, huwag kang palilin lang," sigaw ni Daniel kahit habol ang hininga. Isinara ni Benji ang kanyang mata, nakatuon lamang sa tunay na tunog ng galaw ng nilalang. Sa bawat hakbang ng gintong sapatos, kumikislap ang lupa at dahan-dahang napapalibutan ng gintong liwanag ang anino. Isang malakas na hiyaw ang narinig at natunaw ang nilalang sa gitna ng liwanag. Naiwan sa lupa ang isang gintong sibat na tila nagmula sa puso ng anino. "Magaling," lumitaw si Tomas, nakangiti. "Napagtagumpayan ninyo ang huling bahagi ng pagsubok. Ngunit tandaan, may isa pang landas na dapat ninyong harapin bago ninyo makamit ang tunay na gantimpala ng gintong sapatos." Nagkatinginan sina Benji at Daniel. Hingal ngunit buo ang loob, handa sa susunod na kabanata ng kanilang kapalaran. Matapos talunin ng magkapatid ang itim na anino, bumalik sila sa kanilang kubo na pagod, ngunit buo ang loob. Hawak ni Benji ang gintong sibat na naiwan mula sa nilalang, habang si Daniel ay hindi pa rin makapaniwalang nalampasan nila ang ganitong klaseng pagsubok. "Kuya," ani Daniel habang nakahiga sa banig, "hindi ko akalain na ganito kabigat ang kapalit ng kayamanan. Akala ko noon sapat na makuha natin ang ginto at yumaman. Pero parang mas malalim pa pala ang ibig sabihin ng lahat ng to." "Daniel," sagot ni Benji, nakatingin sa gintong sapatos na muling ibinalik sa kahon. "Siguro sinusubok tayo para hindi lang natin tanggapin ang biyaya ng basta-basta. Kailangan nating patunayan na karapat-dapat tayo, hindi lang dahil gusto nating yumaman, kundi dahil kaya nating pangalagaan ang kapangyarihan na kasama nito." Habang nag-uusap ang magkapatid, biglang nagliwanag ang gintong sapatos sa loob ng kahon. Mula sa liwanag ay lumitaw si Tomas, ang duwende, na tila mas seryoso ngayon kaysa dati. "Benji, Daniel," wika ni Tomas, "nalampasan ninyo ang mga pagsubok ng puso, tapang at katapatan. Ngunit bago ninyo makamtan ang tunay na gantimpala, kailangan ninyong malaman ang lihim ng gintong sapatos." Sinamahan muli sila ni Tomas patungo sa pinakaloob ng kagubatan, mas malalim pa kaysa sa dati nilang napuntahan. Habang naglalakad, napansin nilang nagbabago ang paligid. Ang mga puno ay nagliliwanag, may mga bulaklak na parang gawa sa kristal, at ang hangin ay malamig ngunit mabango. "Kuya, para tayong pumasok sa ibang mundo," bulong ni Daniel. "Hindi kayo nagkakamali," sagot ni Tomas. "Ito ang puso ng gubat,
ang lihim na lugar kung saan ipinanganak ang Gintong Sapatos. Bihira lang ang tao na makarating dito at mabuhay. Sa gitna ng malawak na clearing, may nakatayong isang matandang puno ng balete na napapalibutan ng gintong damo. Mula sa ilalim ng puno, may bukal na umaagos at sa ibabaw ng ugat nito ay may nakaukit na hugis paa. Dito ninyo ilalagay ang Gintong Sapatos, wika ni Tomas. At dito ninyo malalaman ang huling hakbang ng inyong pakikipagsapalaran. Lumapit si Benji at dahan-dahang inilagay ang sapatos sa nakaukit na hugis paa. Sa sandaling lumapat ito, biglang nagliwanag ang buong paligid. Ang puno ng balete ay tila nabuhay at mula sa ugat nito, lumabas ang isang matandang duwende na mas matangkad at maringal kaysa kay Tomas. Ako si Harong, ang tagapangalaga ng Gintong Sapatos, wika ng matanda. Ang boses ay umuugong sa paligid. Matagal na panahon na mula nang may tao na lumampas sa 3 pagsubok. Kayo, Benji at Daniel, ay nagtaglay ng tapang at puso na hinahanap namin. Lumuhod ang magkapatid bilang paggalang. Ngunit bago ninyo makamtan ang gantimpala, patuloy ni Harong, kailangan ninyong pagdesisyunan kung paano ninyo gagamitin ang kapangyarihan ng Gintong Sapatos. Maaari itong magbigay sa inyo ng walang hanggang kayamanan at kapangyarihan, ngunit maaari rin itong gamitin para sa kabutihan ng mas nakararami. Ang pipiliin ninyo ay magiging marka ng inyong kaluluwa magpakailanman. Nagkatinginan sina Benji at Daniel. Kita sa mga mata ni Daniel ang pagnanasa sa masaganang buhay, ngunit mas matimbang ngayon ang natutunan nila sa kanilang mga karanasan. Gusto ko, kuya, wika ni Daniel. Kung gagamitin natin ang biyayang to, sana hindi lang para sa atin. Sana pati sa mga kapitbahay natin na nagugutom at nahihirapan. Kasi kung sarili lang natin ang iisipin natin, para na rin tayong sakim. Tumango si Benji. Iyon din ang nasa puso ko. Kung ipagkakalob sa atin ang kayamanang ito, gagamitin natin ito para sa kabutihan ng buong baryo, hindi lang para sa sarili nating ginhawa. Ngumiti si Harong at biglang sumiklab ang gintong liwanag mula sa sapatos. Ang buong paligid ay tila lumutang sa liwanag at narinig nila ang malakas na tinig ng matandang duwende. Kung ganoon, handa na kayong tanggapin ang huling gantimpala ng Gintong Sapatos. Sa iglap na iyon, nakaramdam ang magkapatid ng kakaibang enerhiya na dumaloy sa kanilang katawan. Ang Gintong Sapatos ay kusang bumalik sa kanilang mga paa, ngunit ngayon tila mas magaan at mas maliwanag. Ngayon, sabi ni Harong, handa na kayong harapin ang huling yugto. Ngunit tandaan, ang totoong gantimpala ay darating lamang kung mapapanatili ninyong dalisay ang inyong puso hanggang sa huli. Matapos tanggapin ni Benji at Daniel ang kapangyarihan ng Gintong Sapatos mula kay Harong, ramdam nila ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa kanilang katawan. Parang may dumaloy na lakas mula ulo hanggang paa at ang bigat ng kanilang mga pagod na katawan ay biglang nawala. Ngayon, wika ni Harong, oras na para sa huling yugto ng inyong paglalakbay. Ang gantimpala ng Gintong Sapatos ay hindi lamang nakukuha. Kailangan ninyo itong patunayan sa pamamagitan ng gawa. Kinabukasan, bumalik sina Benji at Daniel sa kanilang baryo. Ngunit laking gulat nila nang makita ang mga kapitbahay na nagkakagulo. Ang mga pananim ng buong baryo, maliban sa kanila, ay natuyo at halos wala nang anihin. Maraming bata ang umiiyak at ang mga matatanda ay nag-aalala kung paano sila makakasurvive sa susunod na buwan. Kuya, bulong ni Daniel, parang ito na ang sinasabi ni Harong, ito ang huling pagsubok natin. Lumapit si Kapitan Ernesto. Halatang pagod at balisa. Benji, Daniel, kayo na lang ang may natirang palay na maaaring anihin. Ang buong baryo ay nagugutom. Wala na kaming maaasahan kung hindi kayo. Napatingin si Benji sa gintong palay na dala nila mula sa sapatos at kay Tomas. Alam niyang kapag itinabi nila ang lahat para sa sarili nilang pamilya,
siguradong hindi na sila magugutom kahit kailan. Ngunit kapag ipinamahagi nila ito, baka sila mismo ang mawalan. Kuya, mahinang wika ni Daniel. Ito na yung sinabi nila Tomas at Harong. Kailangan nating pumili. Huminga ng malalim si Benji at tumingin sa kapatid. Daniel, natutunan na natin ang leksyon. Ang tunay na kayamanan ay hindi ginto, kundi ang kakayahang tumulong sa iba. Ipamigay natin ang ani natin sa baryo. Nagulat si Kapitan Ernesto. Benji, sigurado ka? Ibig sabihin, halos wala nang matitira para sa inyo? Tumango si Benji. Kung ito ang paraan para mailigtas ang lahat, handa kaming isakripisyo ang pansariling ginhawa. Binigyan kami ng biyayang ito para hindi lang sa amin, kundi para sa buong baryo. Dinala ni na Benji at Daniel ang kanilang gintong palay sa gitna ng baryo at nagsimula silang mamahagi. Laking gulat nila nang mapansin na sa bawat sandaling may binibigay sila, hindi nauubos ang palay sa sako. Parang kusang dumadami ang biyaya sa tuwing bukal sa puso ang kanilang pagbibigay. Kuya, tingnan mo! Sigaw ni Daniel, tuwang-tuwa. Hindi nauubos ang palay natin. Unti-unti ring bumalik ang sigla ng buong baryo. Ang mga batang gutom ay may pagkain na at ang mga magsasaka ay may binhi upang muling makapagtanim. Ang balitang ito ay kumalat at dumagsa ang mga kapitbahay para magpasalamat sa magkapatid. Habang pinagmamasdan ni Benji ang masayang mukha ng kanilang mga kababaryo, biglang nagliwanag ang gintong sapatos sa kanyang paa. Lumitaw si Tomas at si Harong sa gitna ng liwanag. Benji at Daniel, sabi ni Harong, ipinakita ninyo na ang tunay na kayamanan ay hindi iniipon para lamang sa sarili. Sa halip, ibinahagi ninyo ito sa nangangailangan. Iyan ang huling bahagi ng inyong pagsubok, ang pagsubok ng pusong bukas palad. Simula ngayon, patuloy ni Tomas, ang inyong bukirin ay hindi na mauubusan ng ani. Kahit tagtuyot, kahit bagyo, mananatiling masagana ang inyong lupa at ang gintong sapatos ay hindi na kailanman mawawala sa inyo sapagkat karapat-dapat na kayong maging tagapangalaga nito. Mula noon, naging masagana ang buhay ng magkapatid. Hindi lamang sila yumaman, kundi nakilala sila sa buong baryo bilang mga taong mapagkawang gawa. Ang kanilang bukirin ay nagsilbing tagapagligtas ng buong komunidad tuwing panahon ng tagtuyot o sakuna. Ngunit higit pa sa ginto, natutunan ni na Benji at Daniel na ang tunay na gantimpala ng gintong sapatos ay ang karangalan at kabutihang naiwan sa puso ng ibang tao. At sa bawat gabi, kapag sumisilip sila sa kanilang palayan na kumikislap sa ilalim ng buwan, alam nilang naging tama ang kanilang pinili. Wakas,